Mga kapuso, hindi lang isa kundi dalawa ang sama ng panahon o low pressure area na binabantayan natin sa mga sandaling ito. Alamin natin ang pinakahuling impormasyon tungkol dyan mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Mike, parehong nasa bandang silangan ng bansa ang dalawang low pressure area na nabanggit mo. Ang isa ay huling namata ng Pag-asa sa layong 60 kilometers dito sa may east of Mindanao. At itong LPA na ito yung binanggit natin kahapon na ngayon nga ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala pa itong gaanong epekto sa ating panahon dahil nga may kalayuan pa ito dito sa may bahagi ng Mindanao. Ang isa pang low pressure area ay namataan naman sa layong 320 kilometers at ito naman ay nasa may east-northeast ng Tugigaraw. Dito naman yan sa may Luzon at nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. At itong LPA na ito ang inaasahang magdudulot ng ulan dyan sa northern at central Luzon, Mike. Mangtani, posible bang maging bagyo ang dalawang low pressure area o namumong sama ng panahon na yan, Mangtani? Mike, posibleng maging bagyo ang isa o kaya ay yung parehong low pressure area na itong binabantayan natin. Ang mahalaga kasi, nasa karagatan pa yung dalawang ito, kaya pwede pang lumakas. At kung sakaling maging bagyo, alinman yung mauna dito sa dalawa, ay papangalan ng Hiner yung mauna at yung pangalawa naman ay Helen. Ang tanong bakit nga ba mas malaki ang tsansang maging isang bagyo ang low pressure area na nasa karagatan pa? Ito yung three-dimensional view ng isang bagyo, Mike. At makikita mo itong parang mga bundok na ito yung mga ulap na nakapaligid sa isang bagyo at yan ay galing dito sa malawak na karagatan. Kaya wala pong bagyong nabubuo sa lupa, ang lahat ay nasa dagat dahil doon nanggagaling yung lakas ng isang bagyo. At may makikita tayong parang manipis na ulap dito sa itaas, mga 15 kilometers ang taas niyan. Ito yung parang ex-host ng isang bagyo, Mike. Kapag merong kang sirkulasyon dito sa ibaba, kailangan niya, ang pagtaas niya, merong parang exhaust para tuloy-tuloy yung pagpasok ng hangin. Kaya yan ang dahilan kung bakit yung inaasahan nating low pressure area ay posibleng maging bagyo dahil nasa karagatan pa itong dalawang ito. At narito naman ang inaasahan nating magiging lagay ng panahon bukas, lalo na dito sa Luzon. Nabanggit natin itong LPA, kaya maulan dito sa Lawag, dyan sa Baguio, hanggang dito sa may Tagaytay, kasama na yung ibang bahagi ng Bicol. At yung pong mga kapuso natin dyan, huwag niyo pong kalimutan ang inyong mga payong, lalong-lalo na dito sa Northern at Central Luzon, yung pong maging alerto tayo sa posibleng flash flood at landslide. At dito naman sa Metro Manila, medyo mababa yung pagkakaroon ng ulan, 50% sa umaga, pero pagdating po niya ng hapon hanggang sa gabi, ay mataas na yung pagkakaroon ng ulan, 60% sa tanghali, 80% dyan sa gabi. At sa Visayas, Mike, maulan din ang panahon sa ibang lugar, katulad dyan sa may Bacolod, dito sa may Cebu, hanggang dyan sa may Tagbilaran, magkakaroon po ng mga pag-ulan. At dito rin sa Mindanao, maraming lugar din ang uulanin, katulad dito sa tinitingnan natin, Davao, Cotabato, hanggang dito sa may Zamboanga, at dyan sa may General Santos, inaasahan natin yung mga pagkulog at pagkidlat. Paalala pong muli sa ating mga mangingisda at maglalayag, nakataas pa rin ang gale warning dyan sa may West Philippine Sea. Ito po yung kanlurang bahagi ng Luzon dahil po sa hanging habagat at yung taas ng alon, aabot pa rin ng mahigit 2 metro. Kaya po yung mga mangingisda na may mga maliliit na sasakyang pandagat o yung mga maliliit na bangka, pinapayuhan po kayong huwag munang pumalaot sa mga oras na ito. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mangtani.